Hello, hello, hello mga paps. So ito ang aking high ace. Yan, high ace 2007 model. Okay. 2007 model ito. Yan. Ah, ito papalitan ko siya ng grills. Saka bumper bago. Ito yan, oh. Yan, lumang-luma na, di ba? Ngayon, dahil naglinis na rin lang ako, titignan ko ngayon yung map sensor. So, na-dismantle ko na yung mga ayan ito, cell filter, na-dismantle ko na. Tapos yun, yung ito, kasama to eh. So ito yan nakakabit. Yan. Sa air filter. Sa iba po ng air filter. Ito. Yan, so ito, naka-connection sa doon. Yun. Tinundan ko na yung socket. Punutin natin. Yan. Bali, hihilain lang ito. Yung map sensor ng 2007 model. 2007 model high ace. Ganito ang map sensor. Ayan o, tignan niyo. Plastic lang naman siya. Anyway mga paps, kaunting kaalaman, hindi lahat ng map sensor ng Toyota Hiace ay iisa ang design. Kagaya nitong picture na aking ipinakita, ito ay Toyota Hiace 2001 to 2018 2.5 D40 airflow meter map sensor. Tingnan nyo mga paps, napakalayo ng design sa aking 2007 model 2.5 D4D map sensor, hindi ba? Plastic lang naman siya, parang design lang. Pero ganun pa man, linisin ko pa rin. So bumili ako ng panglinis ng map sensor at bubugahan ko to. Plastic lang na may counting design, parang tori lang to. Parang tori. Okay, babalik ko na. So pagbalik nito, yung may sulat, yan yung sa ibabaw, tutusok lang. Yun o, gano'n lang kadali. Tapos ispalan natin ulit. Tapos pati itong sakit, ispalan din natin. Maayos. Natin. Yun o. Okay. So ibabalik ko na ito. So ayan. So ito mga pops, dito ikakabit. Pero bago nyo ikabit, ito. Yan, ito. Alisin nyo muna. Kasi dito humihigop rin to ng mga alikabok. Okay, pagpasok ng hangin dito, kung may mga kasamang alikabok, yung iba pupunta dito. Ito. Kaya tanggalin nyo rin to para makita nyo yung, makuha nyo yung mga alikabok. Tanggalin natin. Guys, yan o, puno. Yan o, puno. Oh, puno ng naging ano na siya, yung lupa. Oh, ikabot puno na puno to, ang dumi.
Siyempre, bago nyo ibalik, hugasan nyo muna. Ito mga paps, kapag punong-puno na, lahat ng alikabok ay mapupunta na sa air filter. Tapos may mga lulusot dyan, papunta naman sa turbo. Ngayon, minsan yan ang nakakasira ng turbo kung may mahigop na mga buha-buhangin. Didiretso naman yan doon sa EGR, sa intake manifold. Yan ang nabibigay ng dumi. Kapag kapuno na yan, sigurado, doon may ipon sa intake manifold. Isa sa mga dahilan ng low power kapag marami ng carbon deposits ang EGR at ang manifold. Kaya ugaliin na linisin yan. Linisin natin. Yun. Ito kasi mga paps, meron tong ano rito. May butas yan doon. Yan. Yan. So, may butas yan. Puno. Yan. Yan. So para malinis yan, bugahan natin ng tubig. Okay. So, ay ikaw lang magputo na ako. So ito, tutuyo. Ha? Puro yan. Ah, dito, ganyan. Oo. Puslot naman. Pagkala puslot talaga. Dahil pala ito mapuslot na ginay. Kaya marunong naman kumusulot. Okay na. Ayan. Oo. So kapag binugahan dito ng tubig, siyempre lalabas doon. Kasi kapag dito, nahihigop yung alikabok dito, papasok din yung alikabok dito. So mag-drain siya dito. Yan. Papasok yung alikabok dito. Yun. Yan. So linisin din namin ito. Tinan nyo yung lupa, paps. So, daming laman, no? Ito ngayon ko lang ito nabuksan. Ilang years na. Five years bago ko ito nabuksan. Hindi pa kasi ako nagpa-vlog noon, kaya ngayon ko lang ito nagawang i-vlog. So yan, wala nang dumi. Okay, balik na. So siyempre, huwag natin kalimutang bugahan ng compressor, hangin para matuyo. Para walang tubig na mahigop. So ayan, dahil malinis na, wala nang laman, pwede nang ibalik dito. Ayan o, naibalik na siya. Pero walang laman. Okay. Ayan o. Huwag niyo kalimutang linisin niyo mga paps. Balik kayo pagka nagkabit kayo ulit. Dito. Okay.
ibabalik ko na rin. So ayan mga paps, na ikasa ko na yung air filter. Pinadar ko na nga eh. Kasi titignan ko sana kung may check engine. Kasi ginalaw ko yung sensor. Pero wala naman nakita doon. Ayan. So goods na goods, malinis na. Ayan. So ito yung pinakita ko kanina. Ayan. Madilim, gawa ng ulan eh. Umuulan. Okay. So